Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito ang pinakahuling balita tungkol sa Super Typhoon Nando ngayong Lunes ika-22 ng Setyembre taong 2025. Kasalukuyan itong nananalasa sa Hilagang Luzon at ang sentro ng bagyo ay huling namataan sa Babuyan Group of Islands. Mayroon itong lakas ng hanging 205 km per hour at pagbugso na umaabot sa 250 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 km per hour. Dahil sa lakas ng hangin, nakataas ang Signal Number 5 sa Babuyan Group of Islands at Batanes. Samantala, Signal Number 4 naman sa Claveria, Burgos, Santa Ana, Apari, at Lawag. Nasa Signal Number 3 ang Lake Juan Baay, Cabugao, Baggao, at Tugigaraw. Bahagyang malayo ang Vigan, kaya't nananatili ang Signal Number 2 sa Candon, Besao, Paracelis, Ilagan, Palanan, Bacnotan, Bugyas, at Santiago. Nakataas naman ang Signal Number 1 sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora, Pangasinan, Nueva Ecija, Zambales, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Northern Quezon, at Polillo Islands. Pinapayuhan ng lahat na nasa ilalim ng mga babala na maging alerto sa malalakas na hangin at pag-ulan na dala ng Super Typhoon. Asahan din ang mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na may babala. Nakataas ang weather advisory sa Batanes at Babuyan Group of Islands, kung saan inaasahan ng 200 mm o higit pang ulan na maaaring magdulot ng matinding pagbaha at landslides. Samantala, 100 hanggang 200 mm na ulan ang inaasahan sa Abra, Ilocos Sur, at Isabela. Sa Kalinga, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan, at Zambales, asahan ng 50 hanggang 100 mm na ulan ngayong araw. Bukas, inaasahan pa rin ang pag-ulan sa Hilagang Luzon kahit na nakalabas na ito ng coastal waters ng Calayan, Cagayan. Maaaring umabot pa rin sa 200 mm o higit pa ang ulan sa Ilocos Norte at Apayao. Inaasahan din ng 100 hanggang 200 mm sa Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Kalinga, Ilocos Sur, La Union, at Benguet. Asahan naman ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Mountain Province, Isabela, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, at Zambales. Patuloy na pinaghahanda ang mga lugar na nabanggit dahil sa patuloy na pag-ulan habang tinatawid ng Super Typhoon Nando ang Hilagang Luzon. Bukod pa rito, mayroon pang 2 low pressure area na papasok sa silangang bahagi ng Mindanao na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at maaaring tumawid din sa Hilagang Luzon. Base sa huling tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa mula ika-19 ng Setyembre hanggang 25, makikita ang 2 bagyo na papasok sa PAR. Ang isa, na pinangalan ng Mirasol, ay nasa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa pagdating ng ika-26 ng Setyembre hanggang ika-2 ng Oktubre, habang papalabas na ng PAR ang Super Typhoon Nando, mayroon namang papasok na bagong LPA na posibleng tumawid din sa Hilagang Luzon at dumaan sa Cagayan Valley Region, Babuyan Group of Islands, at Batanes. Kaya sa ating mga kababayan, maging alerto po dahil may kasunod pang masamang panahon pagkatapos ng Super Typhoon Nando. Hindi lamang isa, kundi posibleng 2 dahil sa mga senyales ng pagbuo ng mga bagyo. Hindi natin inaasahan ang posibleng pagdaan ng bagyo sa gitna ng ating bansa, ngunit sa pinaka-latest na climatological track sa buwan ng Setyembre, may mga bagyong tumawid sa gitna ng bansa at sa Hilagang Luzon. Mayroon din tayong senaryo na lalapit ito sa silangang bahagi ng ating bansa bago tuluyang lumihis pa Hilagang Silangan. Para sa ating kaligtasan, maging updated sa mga bagong ulat panahon dahil anumang oras ay maaaring magbago ang sitwasyon. Para naman sa lagay ng ating karagatan, nakataas pa rin ang gale warning sa karagatan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Hilaga at silangang karagatan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, at kanlurang bahagi ng Ilocos Norte. Inaasahan natin ang moderate to rough sea conditions dahil sa pinagsamang epekto ng Super Typhoon at ng hanging habagat. Kaya sa mga mangingisda, hindi po pinapayagan pumalaot sa mga lugar na may gale warning dahil sa inaasahan nating mataas na alon na maaaring umabot ng 10 metro, lalo na sa Hilagang Luzon. Pinag-iingat din ang ating mga kababayan sa storm surge na dulot ng Super Typhoon Nando. Asahan pa rin natin ngayong umaga ang mga pagbugso-bagsong hangin sa halos buong bansa dahil sa epekto ng Super Typhoon Nando na nakaapekto naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa at nagdudulot ng pagbugso-bagsong hangin sa Visayas at Mindanao.
Sa Luzon naman, direktang epekto ng super typhoon ang mga pag-ulan na nararanasan. Kaya asahan natin ang biglaang pagbuhos ng ulan. Kung lalabas ng tahanan, ugaliing magdala ng panangga sa ulan na dulot ng super typhoon Nando at hanging habagat. Ingat po mga kababayan, dahil sa pinaka-latest track ang Super Typhoon Nando ay dadaan sa Hilagang Luzon, partikular sa Babuyan Group of Islands. Kaya ang mga kalapit na lugar ay apektado pa rin ng mapaminsalang hangin na maaaring magpabagsak ng puno, makasira ng bahay, at magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ingat po mga kababayan sa bagsik ng Super Typhoon Nando. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Patuloy itong lumalakas at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour, pagbugso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw west-northwestward ito. So samantala, may binabantin rin tayong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kanina alas 10 ng gabi ay nasa layong 1,525 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So low chance na maging bagyo ito within the next 24 hours pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development sa mga susunod na araw. Itong epekto ni Bagyong Nando ay nararamdaman sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, samantala yung southwest monsoon o yung habagat na hinahatak ng nasabing bagyo nagtudulot naman ng mga pag-ulan at kaulapan dito sa area ng Southern Luzon including Metro Manila, Buong Visayas at sa may Mindanao. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Nando na na-issue natin kaninang alas 11 ng gabi. So makikita natin dito sa ating latest track intensity forecast itong yellow na bilog. Ito yung mga lugar or ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na hangin. So as I speak, as of the moment, nakakaranas na tayo ng mga pagbugso ng hangin dito sa areas ng northern and dito sa silangang bahagi ng Central Luzon. Samantala, ito namang bilog, itong pulang bilog, ito naman yung tinatawag nating typhoon force winds. So dito nakakonsentrate yung mga pinakamalalakas na hangin na dulot ng bagyo. So sa kasalukuyan wala pang inasahan natin na generally ay gagalaw west-northwestward itong si Bagyong Nando within the next 12 hours and then bukas gagalaw ito generally westward. So inasahan natin na patuloy pang lalakas yung si Bagyong Nando or either ma-maintain niya yung kanyang strength. Inasahan natin na posibleng lumabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday. Asahan natin itong torrential rains or greater than 200 millimeters ng pag-ulan dito sa may area ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at sa Apayao. Inasahan natin magsisimula yung mga pag-ulan na ito ngayong gabi hanggang bukas ng gabi. Samantala, 100 to 200 millimeters naman ng pag-ulan na ating mararanasan dito sa may Ilocos Sur, sa may Abra at sa Isabela. Dulot yan ng epekto ni Bagyong Nando. Samantala, 50 to 100 millimeters ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa may Kalinga, Mountain Province, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. So maghanda at maging alerto rin pa tayo sa mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na napakalakas yung pag-ulan na ating maranasan, especially itong mga areas shaded ng red. Posible rin yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. And dahil naman sa epekto ng southwest monsoon, yung habagat na pinapalakas ni Bagyong Nando, makaranas rin tayo ng mga pag-ulan dito sa area ng some portions of Central Luzon, Southern Luzon, as well as Visayas. So dito sa area ng Bataan, Cavite, Batangas, asahan natin yung 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. 100 to 200 millimeters sa pag-ulan ang inaasahan sa Occidental Mindoro, possible rin yung moderate to heavy rains sa may Palawan, Antique at Romblon. Dahil rin sa bagyo, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan bukas ng gabi dito sa may Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Isabela, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Dahil naman sa habagat, asan rin natin na mas mararami pang lugar yung makakaranas sa mga pag-ulan dahil pinapalakas nga ni Nando yung ating southwest monsoon. So dito sa may area ng Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces at sa Palawan. Pagsapit naman ng Tuesday evening to Wednesday evening at this time nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility yung sentro ng mata ni Bagyong Nando, no? Pero gayon pa man makakaranas pa rin tayo ng moderate to heavy rains sa ilang bahagi ng ating bansa dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan at Occidental Mindoro. So dahil sa pinagsama epekto nung possible trough extension ni Bagyong Nando at yung southwest monsoon o yung hanging habagat na kasalukuyang pinapalakas nito. Kaya ugaliing umantabay sa mga localized updates
In terms naman of severe winds, so ito yung mga lugar na outside tropical cyclone wind signal dahil nga pinapalakas or ina-enhance ni Nando yung ating habagat by today until sa mga sunod pang mga araw, posible tayong makaranas ng mga malalakas na bugso ng hangin. So magtataka po tayo, posible tayong magtaka, walang signal sa ating lugar, pero malakas yung bugso ng ating hangin. Dulot po yan sa habagat na hinahatak ni Bagyong Nando. So as early as today, asahan pa rin natin yung strong to gale force gusts. So in short, ito yung malalakas na hangin sa may Metro Manila, itong mga lugar sa Central Luzon na walang nakataas sa tropical cyclone wind signal, sa may Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Caraga at sa Davao Region. Asahan natin na hanggang sararami pa yung mga lugar na makakaranas ng pagbugso ng hangin na dulot ng habagat. So malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao, asahan po natin yung strong to gale force gusts. So, yung storm surge, yung daluyong ng bagyo, pinapaalalahanan natin yung ating mga kababayan sa low-lying or exposed na coastal communities. Dito sa may area ng Batanes, Babuyan Islands, itong area ng Maylan, Cagayan, sa may Ilocos Norte, at itong northern portion ng Ilocos Sur, especially itong area ng extreme northern Luzon. Asahan natin yung storm surge na posibleng umabot ng 3 meters ng taas. So yung mga kababayan natin sa exposed low-lying coastal communities, lumikas po tayo sa mas mataas na lugar dahil yung storm surge or daluyan ng bagyo ay yung paghampas o yung pagpasok ng tubig dagat dito nga sa area ng coastal communities. So may gale warning pa rin tayo currently in effect dito sa seaboards ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, dito sa area ng Ilocos Norte, dito sa ilang portions ng Ilocos Sur, Isabela at itong northern portion ng Aurora. Kaya sa mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa lugar na ito, huwag po muna tayong pamalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot Bagyong Nando. So posible umabot yung wave height natin sa open seas ng 14 meters. At yan lamang po ang latest